Guys, good evening yon. So, ngayong gabi, upgrade ulit tayo sa magaling pa yun. So, itong unit na to is from Antique. Yan, unit ni Sir JP. So, isa siyang Lancer Tactical. Na-upgrade ng spring. So, sabi niya 450 FPS daw to. Target nating FPS is 480 to 500 FPS. So, yun guys, huwag na natin patagalin. So, simulan na natin. Bago natin simulan, syempre, i-testar muna natin. Para ma-sure natin na walang ibang problema. So, guys, gawin nyo mabuti. Alright, 10.5. So, walang tayo ng battery. Hose. Yeah. So, kumuha tayo ng bagong battery. Hindi pala bago. Yun guys, kung maririnig nyo, sabit yung gears nyo. Tapos pag nang tunog. So yun guys, check natin. At yan guys, ito na. Na-disassemble na natin. So, makikita nyo close up natin yung video. Wait lang. Yan. So, lagyan natin ng ilaw. Yun, makikita nyo guys, sunog na yung switch nya. So, yan ang nagiging problema kapag walang MOSFET. Hindi ko na sabihin ASS walang MOSFET. So, pag nag-install tayo syempre ng ASS MOSFET, yan yung maiiwasan natin. Yan. Kasi, mawawala na ng spark. So, yun lang guys, disassemble ko muna, then install lang ko ng bagong ASS MOSFET. Guys, good evening. Yun, so ulit, paalala po sa mag-install ng ASS MOSFET. So, meron po yung diagram sa box, yung ganito. Yan, so susundan nyo lang po yan. Para hindi kayo malito, ito na rin yung video. So, yung maliit na wire natin, yan yung dalawang red tsaka black. Kahit alin po yan, pwede natin ilagay sa pinaka-switch. Then, ito iingatan natin guys, lalo sa mga brushless motor, tsaka mga yung lumang motor, yung walang marker na red sa motor. Baka malito tayo kung saan natin ilalagay negative at positive. So, napakadelikado nun guys, so pwedeng masunog yung MOSFET. Yan. So, ito yung MOSFET natin, yung umiilaw. Yan. So, yun. Buuin ko muna to para matest natin yung rate of fire tsaka FPS. Guys, good evening. So, dito naman tayo sa unit ni Sir JP from Antique. So, isa itong Lancer Tactical. Yun, ginawa natin sa kanya is syempre install tayo ng ASS MOSFET, then upgrade ng konti sa FPS. So, target namin is 480 to 500. So, nakuha naman namin kanina. Nasa 500 FPS siya. So, ito siya. Sakto-sakto 500.7. So, yun, medyo nag-adjust tayo, pinababa ko konti kasi nararamdaman ko na baka magka-problema sa gearbox shell, baka mabasag kasi alam naman natin na medyo marupok yung gearbox shell ni Lancer Tactical. Pero hindi naman ganun karupok. Kaya niya naman, pero mas mabuti na yung saktong lakas lang kasi tulad ng sinasabi ko, hindi naman robot yung babarilin natin. So, mas maganda kung mag-enjoy tayo sa laro ng walang nasasaktan ng sobra. Although masakit naman talaga pag tumama ang bala ng airsoft. Pero, syempre guys, mas masaya yung wala tayong nasusugatan. Sa bagay, hindi naman natin maiwasan, pero hanggat maaari, control lang natin yung FPS. So guys, yun, FPS check tayo. Actually, yung sa 480 malakas na to. Pero ewan ko rin kasi parang 470 yata yung limit or 500 yun. So ngayon guys, test natin using 20. Yan, so nagpalit tayo ng spring para mas bumaba yung FPS. Kasi sobrang taas kanina eh. Test fire. Ayan guys, 479.8. So, sakto lang sa 480 na request ni owner. Ayan. 480.7. Isa pa. 483. So, medyo meron tayong kailangan ayos sa gears niya. Naririnig ko is hindi maganda yung pagkaka-shoes natin. Reassemble ko na lang ulit. So, adjust lang muna natin yung half-up chamber. Tingnan natin kung may magbabago sa FPS niya. Firing. 482. Diba? Okay. Load tayo. Test. 480 FPS. So, sakto lang talaga siya guys. So yun
lang, Sir JP from Antique. Yun, maraming salamat po. So ready na to. Review lang natin yung mga pinalitan natin sa kanya. So nagpalit tayo ng cylinder na mas malaki yung bore. CNC piston head ang ginamit natin, double O-ring, reinforced na piston body. Ano pa ba? Nozzle, nagpalit tayo ng nozzle na modified. Then sa hapa rubber wala tayong binago, inayos lang natin yung air seal, naglagay lang tayo ng mahiwagang Teflon. Yun, so kanina, pan FPS check, nasa 420 lang siya. So napakababa, nagulat ako pero matigas yung spring ha. And then yun, inayos ko yung air seal sa half-up chamber, sa half-up rubber. Yun, nagulat ako, nag 500 FPS siya. So yun lang guys, tips lang yun sa mga nag-DIY upgrade. So kung magtataka kayo, bakit mababa pa rin yung FPS kahit matigas na yung spring na gamit nyo, check nyo yung air seal guys. Yun lang yung mga advice ko sa ngayon. So yun lang po muna, maraming salamat. The next na natin, yung unit na pinadala from Cotabato. So Mindanao pa talaga ito galing guys, napakalayo. Dumating na yung mga parts na kailangan natin. So mali-reassemble lang natin yung internal parts niya. Yun lang, syempre guys, mag-install tayo ng ASS. So yun lang po, maraming salamat.